sisiw, yung manok na sisiw na yon, wag lang makakain ng daga, pusa, aso, lalaki yung sisiw mag-isa. Pero ang tao hindi pwedeng ganon. Dapat may magpapadede sa'yo. Yung sinasabi ka sa ni Tarzan, nalagaan ng mga unggoy. Maniwala ka, di totoo yun. Aalagaan ka ng unggoy, padididehin ka ba ng unggoy? Ikaw ba naman dedede ka sa unggoy? O kaya dedede ka sa gorilla? Di totoo yun. Ang tao kaya lang lumalaki, nagiging 1 buwan, 1 taon, 10 taon, 20. Mayroong mga kamay na humawak sa kanya, umarga sa kanya, nagpakain sa kanya. Kaya kahit na bandang huli, ang paniwala natin, masama yung ginawa ng magulang natin sa atin, yon dapat na yon ay matakpan nung kanilang ginawa para ikaw ay lumaki at mabuhay. Kasangkapan sila ng Diyos para sa atin. Magagalit sa iyo ang Diyos pag hindi ka marunong kumilala ng utang na loob sa magulang. Ang anak, mayroon tayong utang na loob sa ating mga magulang. Ang mga anak, nararapat nating igalang ang ating ama at ina. Basahin natin ang 6:1 ng Efeso. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. May pangako ang Diyos pagka igagalang mo ang ama't ina, mabubuhay kang mabuti, mabubuhay kang malaon sa lupa, hahaba ang buhay mo. Sabi ng salita ng Diyos, pangako ng Diyos yun sa anak, nagagalang sa kanyang magulang, magmamahal sa kanyang magulang. Kaya paniwala ko ang dapat mong gawin, kung meron man silang nagawang mali sa'yo, aalis yung ginanakit na dinaramdam mo. Ang pang-alis dyan, salita ng Diyos eh. Palitan mo ng paggalang, palitan mo yung puot, yung pait ng pagmamahal. Maalis yan, pwede yun eh. Napapalitan yan, nababago yung ating kaisipan kung alam natin ang salita ng Diyos. Kung minsan pati ang ating damdamin, na pagbabago ng salita ng Diyos, palitan mo ng pagmamahal. Ang salita kasi ng Diyos, igalang mo yung ama, ang iyong ina, siyang unang utos na may pangako. Kalimutan mo yon. Ang Diyos kinakalimutan nga yung ating kasalanan eh. Di ba pinapatawad tayo ng Diyos? Pagka tayo nagbalik loob, nagbautismo, nagbalik loob ka sa Diyos, yung mga kasalanan mo, kahit ano pa yung pinapatawad yun eh. Basahin natin ang 2:38 ng Gawa. At sinabi sa kanila ni Pedro, magagsisi kayo at magagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pag nagbautismo, tatanggapin mo ang kaloob, papatawarin ng kasalanan mo. Kung ang Diyos marunong magpatawad, tayo pa. Yung Diyos hindi nagkakasala yun, hindi yun nagkakamali. Eh siya marunong umunawa sa mga nagkakamali, nagpapatawad siya. Eh ikaw nagkakamali ka eh, hindi ka naman kagaya ng Diyos eh. Eh hindi ka ba pwedeng magpatawad, eh nagkakamali ka rin. Sa Mateo 6:14, ganito, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Pag nagpatawad ka, papatawarin ka rin. Kaya siguro ang payo ko sa'yo, ay kalimutan mo na lang yung hinanakit mo sa magulang mo. Kung nagkulang sila sa'yo, kinasangkapan naman sila ng Diyos para maging tao ka at makakita ka ng liwanag. Kasi lahat ng pait pwedeng maalis ng salita ng Diyos. Lahat ng sukal ng kalooban, lahat ng kung ano-anong mga damdaming masama, naaalis yan ng salita ng Diyos eh. 15:3 ng 1, pakinggan. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. At doon sa Santiago 1:21,
Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Iwalay natin yung karumihan, mga kasamaan, pag-iisip, mga damdaming masama. Tanggapin yung may kaamuan ang salitang itinanim. Yung salita na yun ang makapangyarihang makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa, sabi ng banal na kasulatan. Kaya kahit ako nalulungkot, natutuwa rin ako. Alam mo kung bakit? Para maging masaya ka, umiyak ka. Pare, matawa ka, no? Para maging masaya ka, umiyak ka. Sabi kasi ni Solomon na isang matalinong taong nilikha ng Diyos sa 7:3 ng Ecclesiastes. Kapanglawan ay maigi kaysa pagtawa, sapagkat sa kapanglawan ng mukha ay sumasaya ang puso. May sikreto yung salita na yan eh. Ang tao, pumapanglaw yung mukha niya pagka mayroong mga iba-ibang problema sa buhay. Pero kung mag-iisip ka ayon sa salita at turo ng Panginoon, sasaya ang puso mo eh. Pagka mapanglaw ka na, sasaya ang puso mo. Alam mo kung bakit? Basahin natin sa Juan, Kapitulo 15, versikulo 19. Kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kaniyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanglibutan. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi. Ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-usig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Pag naaalala ko yun, natutuwa ako eh. Kasi pagka pinag-uusig ka, pinagsasabihan ka ng sari-saring masasama, parang nalulungkot ka, di ba? Minsan mapapasimangot ka eh. Pero sabi niya, aalalahanin niyo lagi yung sinabi ko sa inyo. Alipin ka, ako Panginoon mo, sabi niya. Ako nga Panginoon, pinag-usig nila, ikaw man pag-uusigin. Natutuwa na ako. Bakit? Ibig sabihin pala, alipin ako ni Kristo. Kung paano siyang pinag-usig, pag-uusigin din ako. Nangyari sa kanya, mangyayari rin sa akin. Kaya nga ako'y nagkaganito, nakarating ako ng Brazil dahil sa pag-uusig sa akin. Sari-saring kasinungalingan ang inimbento para ako ipakulong. Ngayon, natutuwa na rin ako. Masaya ang puso ko, naisip ko yung sinabi ni Kristo at sinabi ni Solomon, ang kapanglawan maigi kaysa pagtawa. Mabuti na yung nalulungkot ka paminsan-minsan eh. Kesa lagi kang nakatawa eh. Alam mo kasi ganito, no? Sa mundo, wala namang bagyo na tumatagal ng 100 taon eh. After ng bagyo, sisikat ang araw. Di ba? Nakangiti ka na ngayon. Kung ikaw ay laging nakatawa, ang expected mo nun, dadating ang panahon, mawawala yung tawa mo. Kung ikaw na mismo ang magmapanglaw, ang maaasahan mo ngayon ay darating din yung araw na tatawa ka. Diba? Basahin natin ang Mateo. Ganito ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo. 5:11 kapatid na Daniel. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagbibigkaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mangagala kayo at mangagsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Gaya ng ginawa sa akin, puro kasinungalingan pinagsasabi. Kaya
Kahit ako nalulungkot, natutuwa rin ako. Bakit? Sabi kasi ng Biblia, mapapalad kayo pagka kayo inaalimura, kayo pinag-uusig, kayo pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga gala kayo. Sabihin mo, pinagsasabihan ka na ng masama, magagala ka pa. Bakit? Kasi malaki ang ganti sa inyo sa langit. Ang lagi mong iisipin, kung meron mang kapanglawan ngayon, magtiis ka lang, merong magandang dumarating sa langit. Masaya ka na.